Sir, ang paglubog ng barko bumulusok hindi umabot ng 1 minute. Hawak na hawak ko ang kapatid ko at sa tiyahin ko. Hanggang ngayon natutroma ako, nandito ang tinig nila sa pandinig ko. Hawak na hawak ko ang kapatid ko. Ang sabi sa akin, Tol, huwag mo akong bitawan, iligtas mo ko. Kasama ko, sir, bumulusok. Tiyahin ko at saka kapatid ko. Pag hindi, sir, overloaded ang barko. Hindi umabot, sir, ng 1 minuto. Bumulusok kami sa baba. Naniwala ka ba, sir, sa miracle? I would like to acknowledge Senator Lauren Legarda, her presence. Senator Legarda, or first, ano muna, meron ka opening statement? Yeah. Thank you, Mr. Chair, for recognizing me. I'll ask my question. I think it's according to arrival. I Yes. yield to Senator JV, Senator then I have JV. questions to ask. Thank you. You have Thank you, opening Mr. statement? Chair. I'll just ask questions as we go along, no? Siguro singit lang natin. Yung pong yung sa nag-inspect, nakita lang mga cargo trucks at nabanggit din na karamihan sa cargo trucks na ito, Mr. Chair, may mga bigas po, tama. So, yun po ang Mr. Chair kung talagang crucial na ma-estimate kasi ang bigas. Isang Bigas. sako nga lang, napakabigat na. Isipin nyo kung isang truck na puno ng bigas, ilan ho yun? Dapat yun ang ini-estimate. Tatanungin natin sa Coast Guard or sa Marina. Are these cargos, halimbawa ganitong klase, ini-estimate lang ba yan o actual dapat na winuri o tinitimbang? No? Kasi, Mr. Chair, Kaya sabi ko, Senator JV, meron dapat yung weighbridge na dinadaanan nila para magtimbang. In this case, wala. Hindi ginamit. Sabi nga ni Commodore, tansyahan na lang. Bigas, mabigat nga bigas. Anyway, before we continue, gusto ko rin marinig yung mga survivors dito na pinapunta natin. Compliments of Senator Robin Padilla. Sinong gusto magsalita? Si ma'am. Anong pangalan niyo po, ma'am? Survivor si ma'am. Ma'am Fatima Sweeney Sahili. Yes. Go ahead po, ma'am. Ako po ay magsasalita in behalf of the victims and witnesses. Una po, andito ako ngayon bilang anak ng biktima, representative ng kapwa biktima at lahat ng kaanak na binago ng trahedyang ito. Ngunit higit sa lahat, andito ako ngayon bilang isang ordinaryong Pilipino na may napakasimpleng hiling. Ang makapaglayag ng ligtas ang bawat Pilipino sa kahit saang sulok ng bansa. Noong 1 a.m. ng January 26, lumubog ang MV Tisha Christine 3. Lahat ng survivors ay may iisang obserbasyon. Kalma ang panahon pero overloaded at tagilid ang barko. Nais po namin iklaro na nasa dock pa lang po ang barko, tagilid na. Andito po ang human driver na sinabihan ni Maestro na okay lang daw kay Kapitan na tagilid. Sabi niyo po, sir, ginawa naman ng due diligence ng PCG. Andito po ang witness na sinabihan ko po na lang ang sabi ng PCG officers nyo on duty at that night. Nung kumakapat po sila para tulungan nyo, pinagsarhan nyo pa po ng pinto. Pangalawa, ang inyong emergency response nung andun na ang PCG officers na nagre-rescue. Andito po ang kasama nating witness na kasama na nakasakay sa MV2 Bataha na sinasabing wala pong initial basic first aid o kung meron man po mali-mali. In fact, sa sobrang tagal po ng response ng PCG, may mga namatay pa po habang naghihintay ng rescue. Isipin niyo po, madaling araw, walang ilaw, 3 oras mahigit. May namatay pa po nung dumating na yung rescue dahil napagod sa pag-akyat ng barko. Sinundan pa ito ng kanilang pahayag ng 10 lamang ang missing noong January 27. Pangalawang kasinungalingan. Sa araw na din iyon, 11 katawan ang na-retrieve ng private search operations na nandito po sa tabi ko. If only the dead can talk, ika nga. Pero sa 11 katawan na lumutang, tila bang kahit ang mga patay ay naispabulaanan ng kanilang kasinungalingan. Noong umaga ng January 28, inanunsyo ng PCG na technical divers are now deployed. Ngunit ang kanilang ng mga barangay ay galing sa paghahanap ng missing sabongeros ng Taal Lake. Hindi po kami mangmang. PCG, pero ba kayong pinagtatakpan?
Hindi na po ito bago sa Alison. Tulad po ng sabi ni Senator Tulfo na 32 time incidents. Nangyari ang pag-grab ng MV-3 na kumukulang 31 sa buhay. Ang investigation reports na galing sa Sir Marina ay sinasabi na ang Alison at substandard ang mga gamit. Ang tanong namin, anong nangyari pagkatapos ng investigasyon? Nasuspindi ba ang Alison? Napatawag ba ito ng akmat kapurasuhan? Wala kami nalagod sa binigay na 3 billion cash assistance ng Alison. Marina, anong ginawa niyo nung panahon na yun? At Marina, anong ginawa niyo nung panahon nito? Maglayag at mag-operate ang korporasyon na ulit-ulit nilalagay sa panganib ang pasahero nila. Kinakalawang barko, yun ang serve namin. Para sa PCG at Marina, hanggang rin sa pwesto na lang ba yung kaya? Ilan pa ang kailangang katawan na lumutang para preserve ang inyong conclusions? Respected agencies, simplihan na lang po namin. Lahat ng rescued, kinumpara namin sa manifest at nagulat po kami sa resulta. Out of 200 rescued, this is from the data of the City Disaster Risk of Basilan and Zamboanga, 175 ay wala sa manifest. In other words, 57% of the rescued is unlisted. So ano na pong natira, ano na pong nangyari doon sa 201 tapos of passengers na wala na po tayong balita? We challenge the agencies here today to contest and prove to us that we are wrong. Please do so. Sabi ng mga crew, nag-i-inspection kayo, nag-inform ko beforehand ang Alison na darating kayo. Okay, o hindi to its point ang pag-inspection nyo. No wonder na bibilog kayo ng Alison. Para naman sa mayor ng Zamboanga City, Mayor Olaso, bago itong insidente, madalas mong bibida ang Alison sa iyong page. Akala ko ba wala kang kinalaman sa kanila? Noong incident, ang iyong kapatid, ang spokesperson ng Alison na nagbigay lamang ng 2,000 pesos na danyos para sa mga biktima. Ngayon, sinasabi na po kayo involved sa pagpapatakbo ng Alison. Bakit empleyado ng LGU ang nagbibigay ng pera na galing daw sa Alison? Bakit nagbibigay ng 10,000 pesos cash assistance ang Alison ay magdadagdag ng 1,000 at sasabihin galing kay Mayor? Sinasabihan pa ng mga empleyado, mula po kami victims dahil nakatanggap na kami ng 40,000 pesos cash assistance. Sabi niyo pa, nandito po yung witnesses namin, mukhang adik yung mga dinala ng survivors, ayaw namin na totoo silang biktima. Simula incident nito, bakit dalaw ng Alison kasama ang LG? Higit sa lahat, Alison, direct ako tong sasabihin sa iyo, kailan mo kami haharapin? Kailan kayo hihingi ng tawad sa inyong mga kasalanan? May dinadala pa pong trauma ang mga survivors, ngunit naglayag kami ulit upang harapin kayo ngayon sa Senado. Bawag kayo. Ang sabi niya sa official statement mo noong January 26, agad-agad kayong rumispende nung nakatawag kayo ng distress call. Una, walang distress call. Sinungaling kayo. Pangalawa, mahigit 3 oras pa lutang-lutang naghihintay ng rescue. Ganun ba ang immediate response? Alison, kailan nyo ilalabas ang pinatago ng kakatan? Hindi ka lang maaaring pag-deny dahil nakita ng mga survivors, buhay si Kapitan, ngunit bigla na lamang itong naglaho pagkatapos ng rescue. Kung patay o missing si Kapitan, bakit walang kaanak ang naghahanap dito? Alison, pati ang inyong mga crew ay dinadaya nyo at pinapahirapan. Kasi kayo ng substandard na parts, ultimate uniforms na binibenta nyo pa sa kanila. Ang trabaho na napakatikan, napagawa niyo pati sa inyong mga intern para lang makatipid kayo sa empleyado. Lahat po ito ay simbong po sa amin ng aming mga anonymous crew at higit sa lahat, may major defect ang barko bago nyo ipapahinahin, nyo pa rin makabiyahe, basta lang kayo kumita. Wala kayong mga puso. Parehong biktima ang crew at mga pasahero dito dahil sa mata nyo, kami ay tawag ng collateral damage lang kung magbuhog man ang barko. Our esteemed lawmakers, panahon na po tingnan natin ang maritime laws, panahon na tanungin natin ang ating mga sarili, sino ba ang nagbebenepisyo dito? Ang mga pasahero o shipping lines na hindi makatao. Trauma na po, sobra-sobra na ang nasawi. Ang trauma na hindi na maaalis sa amin, our lives will never be the same. Ang hinaing namin, revoke the license of Alison,
file criminal charges to the corporate owners, change the maritime laws for better dahil hindi nagtatapos sa pag-revoke ng license yung gusto namin. Magtatapos ito kung ang bukas sa isang Pilipinas na malaya at ligtas na nakakapagbiyahe ang mamamayan nito. Maraming salamat po. Thank you very much. Saan ba yung may-ari dito ng Allison? Representative ng may-ari? Hindi ka ba tinablan doon sa sinabi ng survivor? Who's the owner? Who's the representative from the owner? What's your name, sir? I'm representing the company. And your name is? Pardon me? And your name is? Attorney Nelson Tan po. I'm the VP. Where's the owner? Kasi nagpadala kami ng invitation sa owner. She's my sister po. This is a family corporation. So it's a family corporation. Before you answer the question, mamaya tatanong si Senator Loren. Sa Marina, magandang tanong ng survivor, si ma'am, na ano nangyari doon sa ginawa niyo investigation, yung aksidente ng nangyari sa Lady Mary Joy? Ilan yung patay doon? Based on the record, 33. 33. Apo. So, Okay, so you conducted an investigation? Ano pong naging resulta ng investigation? Nasuspindi ba yung Allison? Na-sanction ba? wala pong suspension. Wala. If I may po, of course, there's no excuse. I assume as administrator in December 23, the accident happened in March 2023. Based after this incident, we reviewed the documents. There was a safety investigation and safety recommendation. Unfortunately, the administrative investigation was not conducted. So Why? meaning, the determination of accountability and liability was not Who was the administrator at that time? Attorney Fabia. Fabia. So now I have started the administrative process as well for those assigned to conduct the administrative. Administrator, ma'am, I want cases filed, criminal cases filed against those inspectors, the investigators, the people that investigated yung aksidente sa Lady Mary Joy. Yes, sir. I would assume that they're still working sa Marina, right? Yes po. So I need the names of those people and I need criminal cases filed against these people. Even kay Fabia, kahit wala na siya, dapat gusto ko makasuhan to. DOTR. Initiate yung pagpa-file ng case against the former administrator. Hindi pwede. Kita mo, hatang nalagyan si Fabia, nasampal ng pera to, siguro tinapalan yung mukha nito ng salapi. Kaya pinalusot. 32 na matay, sunog at meron talagang kapabayaan. And yet, wala man ng parusa na ipinataw sa Allison. Sobrang garapala naman to. Dito makikita talaga itong Marina. Hindi lang pala inutil, corrupt pa. Ano pa masasabi natin doon, ma'am, kung hindi corrupt? Kasi kung hindi kayo corrupt, saka hindi kayo inutil, sana na-sanction na itong Allison, nakasuhan na. Wala. Insulto sa mga victims. See? Kung hindi pala pumunta rito yung mga witnesses, hindi ko pa malaman, hindi pa namin malaman, hindi pa malaman ng publiko na wala palang kasong pinail. Kahit man ang admin case against Allison dahil dun sa sa aksidente sa Lady Mary Joy. Okay, DOTR, I want cases filed against these Yes, Mr. Chair. people sa sa Marina na nag-investigate. Apo, Mr. Chair. Maging yung former administrator, sampahan ng kaso yun. Sa susunod na hearing, COMSEC, we'll invite yung mga personnel na nag-investigate dun sa yung sa Lady Mary Joy at saka yung si former administrator. I want him invited. Okay, Mr. Chair. go ahead, Senator Lauren. Thank you, Mr. Chair. Unang-una po kami po ay nakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawi sa trahedya at pangalawa po, nagbibigay po ng pahayag din ng aming suporta sa mga survivors. Ano bang ahensya ng gobyerno o pribadong sektor ang dapat nagbibigay ng tulong sa pamilya ng mga nasawi at sa pamilya ng mga survivors? DSWD na naman? Is it the private company?
Is there a provision under PCG for accidents like this? Can anyone answer? Alam ka naman DSWD AX na naman ito. And Mr. Chair, I've been sitting here since 1998. Hindi po ito ang isang beses lamang or kauna-unahan. Ito po ay bad habit. Bad habit ng kapabayaan ng mga ahensya ng gobyerno. You know it, you've been exposing it when you were still in the private sector as well, long before you became senator. Ang mga investigasyon ng mga sea tragedies ay hindi lamang dahil sa climate or weather conditions, kung talagang aksidente, ay maliwanag na kapabayaan ng DOTR, PCG, at Marina. Hindi ko sinasabing sa lahat ng panahon mula nang naseksihan ko noong 1998, pero kadalasan kapabayaan, una, sa overloading ng passengers. Pangalawa, sa overloading ng cargo. Number 3, sa desisyon kung magpapalayag, maganda bang panahon or mas magandang panahon kung meron bang namomonitor ng malalaking mga waves, at pang-apat, yung seaworthiness ng mga vessels. Ito kung iisipin nyo ay very basic kung ginagawa po ng PCG at ng Marina ang kanilang trabaho. Although na-discuss na po nyo at natanong kung nagbilang ba ng mga numero ng pasahero. On the record, pakiulit po, ano po ang maayos na paraan sa inyong pagbilang sa mga pasahero para siguradong hindi po overloaded? Ano rin ang inyong paraan para sukatin ang kargo na nakasakay? Sagot po ang ahensya ng gobyerno kung sino pong in charge. That's PCG, right? DOTR, PCG. Pangatlong tanong ay ang seaworthiness ng mga vessels, although na-discuss earlier, paano nyo nakikita kung seaworthy ba? Kung hindi lang kung ilang taon na yung vessel, maaring medyo bago pero may sira pala. Nagkaka-routine inspection ba? So, just on the record, DOTR, PCG, and Marina, please answer. Kasi kung bago kayo nakaupo dito, dati pa ganyan ang ugali. Kasi nga anything that is run by government, para bang ating mga batas, kasi sinabi, kailangan ng bagong batas, hindi na po batas ang kailangan. Kailangan ipatupad ang batas. Kailangan tayong mga Pilipino, itaas ang safety standards. Kasi ang ugaling, pwede na, baliwala, parang ginagawa rin, laruan ang mga buhay ng mga tao. Tama po yung ating survivor dito, karapatan lang ng pagpapalayag, the freedom to travel on sea. That's a basic right. Kaya lang, pabaya. Marina, DOTR, PCG. Maari pong sagutin yung aking mga simpleng tanong. Thank you. Okay, before you answer, Senator Robin Padilla has something to say. Opo, maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Gusto ko lamang pong sundan yung tanong ng ating mahal na Senadora, Lauren Legarda. Kanina po kasi nabanggit ng ating Marina na meron daw pong third party na sila daw po yung nagka-classify at nagsicertify. Gusto pong malaman kung sino lang ito bilang sunod lang po doon sa tanong ni Senator Legarda. Sino po yung nagsasabi ng isang barko kahit na matanda na, kahit na po sinabi ng international standard po talaga yung 30 years na talagang dapat pinagre-retire na. Ito po nasa Hong Kong Convention mismo na sinasabi kapag ka 30 years, yun nga, may magse-certify kung yun ay okay pa. Sino po yun, ma'am? Sino po yung taga-certify po ninyo sa Marina? Pwede pong malaman yung pangalan kasi pati po yun dapat imbestigahan din. Marina, please answer the If I question. may. Yes, as mentioned po, ito yung classification society na ang company ay Orient Register of Shipping.
So sila po yung nagkakandak ng classification of ships and in particular this ship. Okay, sa susunod, Comsec, invite natin yung nagka-classify. Okay, can you answer the question of Senator Loren, DOTR? Who wants to answer? Marina or PCG? Siguro DOTR na muna. Yes, Your Honor, Mr. Chair. On the part of the department, Mr. Chair, inaamin ho namin na may kapabayaan ho ang ating mga agencies, and as per the statement made yesterday by the Secretary, a department order will be issued po to correct as corrective measures po dun sa ating mga kapabayaan, like there will be a risk-based categorization po of ships. So katulad po ng nabanggit nyo kanina, Mr. Chair, ang inspection po ay gagawin na depending on high, medium, or small based risk. So it will be done po ng in 3 months pagka ho yung high risk, and medium risk po will be done in 6 months. Hindi na po yung sinasabi kanina na annually or more than a year pa po before the inspection, Mr. Chair. And as to the ways to check passenger and ways to check cargo, yes po. Passengers, please explain the risk on the seaworthiness of the vessel. Is that an assessment of the vessel? Yes, yes, Your Ano Honor. ba ang inyong standards ngayon, once a year? At gagawin yung every 3 months na? For the high risks po, it will be done 3 months, every 3 months. How is it now? Once a year? Uh, Or you don't do it? I believe once a year, ma'am, but if I may, ma'am, I will defer to the inspection being made by Marina, ma'am. It should be once a year. And the new protocol now would be every 3 months? Every 3 months, ma'am, for the high risk vessels. And How do you determine a high-risk vessel? Definition of terms. Anong ibig sabihin po ng high risk? Pag high risk, bakit papayagan at all? High risk na nga eh. I-risk mo yung buhay ng mga tao. Porke lang mahirap. Pag high risk, ba't yung gagamitin? Sasakay ba kayo sa high risk? It doesn't make sense. Oh, paki-define po ano yung high risk at i-check nyo every 3 months yung high risk kung low risk. Explain po para maintindihan po namin. Oo nga naman, it doesn't make sense. Why would you do a high risk evaluation kung yung vessel ay high risk, ba't papayagan natin maglayag? So, titingnan nyo kung yung high risk pupunta sa low risk, kaya papayagan nyo. Anyway, yeah, go ahead, answer the question of Senator Loren. I have to admit, Mr. Chair, and Your Honors, that I don't have the definition specifically of the categorization of these vessels are considered high risk and other like the medium and low risk. Why do we use terms of low, medium, and high risk if we don't even know what it means? Eh, para tayo nagbobulhan po dito. Di ba? Why do you even say it at all? Sabi po nyo, base po sa isang memorandum para po solusyonan ang nayaring trahedya na i-assess po every 3 months ang mga high risk. Simpleng katanungan po, gusto namin po maintindihan kung ano yung high risk. Sabi nyo, hindi pa nyo alam kung ano yung high risk. Eh, paano nyo gagawin at i-implement yung memorandum kung hindi nyo alam ang ibig sabihin ng high risk? O di parang band-aid solution para lang may masabi sa media o para masabi sa hearing na may ginawa. O di wala. Yun na nga eh. Tayo kasi sa gobyerno eh.
kapabayaan talaga ito. Walang pakialam, ugaling bahala na, ugaling hayaan na. Repeat, erase what you said, explain, dahil hindi ko po maintindihan. Thank you. Yes, Madam, Mr. Chair. Ang sa akin pong pagkakaintindi dun sa high risk is that we will be looking into the age of the vessels, and dun ho sa age ng vessels, we will consider po yung ang kanilang yung risk, because kung matanda na po yung vessel, it will be considered high risk. Yun po. At first glance po, ito po yung aking pagkakaintindi dun sa high risk, medium risk, and low risk. Sino po ang mag-i-inspeksyon nito? DOTR or PCG? Or both? Or Marina? It would be Marina po. Marina? Yes po. Okay. Sino po ang head ng Marina dito? Ngayon po, how often, ganong kadalas po nyo ini-inspeksyon yung mga vessel? Ang standard po natin ay annual, Okay, once a year. once a year. Ito ba'y talagang ginaganap or sa papel lang po? Um, Yung totoo po, yung totoo. ang pagkaalam ko po, ginagawa po siya. Sa mga inspectors ng Marina sa mga port. Hindi lang po sa port, kapag po yung barko ay nakaangat sa shipyard, kasi required din po sila naka-dry dock, meaning inaakyat po yung barko para tingnan lahat yung mga plating sa paligid. So no? once a year Once a at year. meron pong sertifikasyon kung okay po at seaworthy at Yes safe po. At once a year, gagawin daw every 3 months ang lahat, whether high, low, at medium. DOTR, Marina, nagkakaintindihan ba po kayo kung ano ba yung low, medium, high? Ayon ba sa age ng vessel? Ano ba ho ang mga... Ito po Basehan ay bagong konseptong ini-introduce, pero as administrator po, so 1 year yung standard. In 2025, I have even directed twice inspection in between the annual. Ang tinatawag po sigurong high risk kasi in-identify po namin yung mga barko na nai-involve sa accident. So yun po yung una na, kumbaga prioritization ng paulit-ulit nating babalikan kung yung mga barko na na-involve sa accident. So isang factor po yon na inintroduce na namin nung 25. At siguro po, para dagdagan ko lang po yung risk na tinatawag natin, yung age is isa, yung navigational area po. Po nyo iintayin yung aksidente bago nyo husgahan kung high risk. Dapat preventive. Maski po hindi na aaksidente, pero ayon hindi lang sa age, kung hindi sa estado ng mga makina, equipment, etc., makikita nyo yung risk, yung kalidad ng vessel. Hindi ba? Hindi ba dapat intindihan, maski ba hindi pa na aksidente, kung bulok naman ang equipment, kung sira pala, kung di pala maintained, iintayin pa natin mag-aksidente madalas bago tawagin na may risk. Again, not providing any excuse, pero yun pong in-implement namin ng 25 ay base sa kakayahan ng Marina. Na kasi uulitin ko po ulit, yung technical people namin ay 100 plus lang. At ito po ay kombinasyon ng naval architect, mechanical engineer, electrical engineer, and ship officers. So yung pong inintroduce ko in 2025, at kanina na-mention ko rin, yung sa passenger ships, ang na-re-inspect namin sa pagitan ng annual regular inspection is about 75% of the passenger ships except the motor bangka. Kasi po, depende po yun sa kapasidad namin. So, we recognize na we have still to improve on this. So, yun po yung pinag-uutos ng ating Secretary of the OTR. Inuna lang po namin, prioritization lang po ng pag-check. So pag na-identify na po yung sistema, kung halimbawa po yung 30 years old,
eh di pa ulit-ulit po dapat more frequent ang inspection na dapat gawin para nababantayan po talaga natin na maintained ang safety condition. Ma'am, sabi po nyo, 75% lang ng passenger ships ang inyo na inspeksyon because of limited personnel. Is that what you're saying? And the 25% of passenger ships are not inspected at all? Yung 100% po na-inspect sila annual. Yung in between the annual period po, nakapag re-inspect, kumbaga na doblehan, na tatluhan sila ng inspection within the period of Are 1 year. these passenger and cargo? Passenger pa lang po ang tinutukan namin. So baka po doon nanggaling yung high risk because of course maraming pasahero at mga talaga pong passenger ang kanilang operation. Ilan ba ang passenger ships na annual po nyong ini-inspeksyon? Yung malalaki po, ito yung 800 plus, pero meron po tayong mga mas maliliit, yung mga motor bangka na around 4,000. 4,000 motor bangkas and 800 passenger vessels. Yeah po. How many cargo? Hindi ko kabisado yung cargo, Okay, pero so ang passenger, total, 800. And the 800, talagang ini-implement po nyo ang annual check nito. apo, Sa 800 po ito, anong masasabi nyong high risk? Dahil luma, hindi maintained, sira equipment, whatever. ang isang observation analysis of the data, may factor po talaga yung age. And Fine. of course, Okay, 800, sa alam po ninyo, base sa datos nyo, ilan po dyan ang high risk na masasabi nyo? ay wala po akong pagpatawad niyo, wala akong detalye ng breakdown po nitong 800. In addition lang po yung sa cargo, tanker and other operation, we have around 20,000 po yung total natin sa domestic shipping. Nandyan po yung cargo, nandyan po yung tanker, nandyan po yung mga tugboats, nandyan po yung mga dredgers and all other types of barko. So, ang mga ito po ay nai-inspect annually, and admittedly, ang hindi po minsan namin na-annual talaga yung mga motor bangka. Kasi nationwide po, napakarami nun, pero meron na po kaming pinag-usapan ng Coast Guard na tinutulungan po nila kami doon sa mga motor bangkas. Administrator, pardon me to interrupt. Anong ginagawa ninyo kapag na-determine ng inyong inspector ang isang barko bilang high risk? To be honest po ngayon, hindi pa talaga siya nakatag as high risk. Wala pa po kaming tagging na ganon. Teka mo, gumamit kayo ng term na high risk, di ba? Sa bawat barko. So hanggang salita lang pala, wala talaga kayong gawa. Sorry po. Yun po ay instruction ng department. Okay, Nire-relate ko lang po doon sa Sagot aming lang. ginawa. So pag na-determine ng mga inspector ng marina na high risk yung isang barko, anong ginagawang aksyon ninyo? Mr. Chair, ito pong aming corrective measures is just being newly introduced, Mr. Chair. So yun po ang So corrective measures lang ang gagawin nyo, hindi nyo suspend yung yung barko, yung operation ng barko? no sir. Ang sinasabi ko po is ito Kasi pong meron kayong inspector na gagawa ng assessment dun sa barko, kaya nga meron kayong term na high risk. So, ang tanong ko nga, kung na-determina ng inyong mga inspectors, kasama ng engineer, kung ano pa, mga experts sa pagtitingin ng barko, na-assess na high risk yung barko. Pakisagot lang po, isang tanong, isang sagot. Ano po yung ginagawa niyong aksyon? yes, Mr. Chair. If I may, Mr. Chair, sasabihin ko lang po muna yung sa risk-based categorization po na nabanggit ko kanina. It is newly introduced po na it will be a department order will be issued to that. So, ibig sabihin, wala pa kayong decision as to ano ang gagawin ninyo doon sa mga barko na na-inspect nyo considered as high risk? Wala pa. Mr. Chair, dun ho sa high risk Sila, po, in layman's Yes. term, pag high risk ka, huwag ka nang bumiyahe, huwag na ipabiyahe. yes, Mr. Chair. I am going into that po, Mr. Chair, because pagka ho nakita ho namin na high risk, hindi na ho namin papayagan na maglayag po yung barko. Ayun, ipinahaba niyo pa mong sagot niyo. Okay, sige.
Si Senator JB. Mr. Chair, suga ko lang yung tanong ni Senator Ligarda. Ano. Sa Marina, tanongin ko lang po. Just for the record, ma'am, you are the agency that issues the seaworthiness of the watercraft or ito po mga sea vessels. Tama po, we Ito issue. pong, for the record po, ito pong MB Kristen, ito pong ill-fated MB Kristen. Meron ho naman siyang seaworthiness. Was it issued? Was it current? Para lang po malaman natin for the record. Yes po, that's true. Actually, ang tawag po natin dyan yung safety document. So it's passenger ship safety certificate. And yes, the valid document was issued October 2 of 2025. So very recent. That's why po, after the So, investigation, very recent ho itong yung sinasabi niyo po, ma'am, administrator, na since very recent ho, also yung inspection before issuance of the certification, katatapos na ng inspection po ng MB Crystal. And by issuing the certification, kayo po nagsasabi na seaworthy po dapat ito pong MB Crystal, hindi ho ba? true po. Kasi bagong-bago pa ho eh. So ano pong nangyari kaya? Kaya nga po, immediately, meron na po tayong charge ng mga personnel. So, I cannot go back to the historical data, but yung under my administration lang po, I can assure that may mananagot. Similar to the Princess Empress po, nangyari din, may natanggal po, may dinismiss po akong 2 tao sa Marina. So, yun lang po siguro ang pagkakaiba nung noon at ngayon. I'm committed talaga na panagutin ang dapat managot. Thank you po. Okay. So October 20, salamat Senator JV for bringing that. So once a year po, chine-check yung vessel, gagawin 3 months, pero hindi pa nyo napapaliwanag kung paano gagawin to. Pero ito, na lumubog na vessel ay October. So, wala palang saysay ang ating mga certification. Maski sabi nyong seaworthy at walang risk, binibigyan ng Marina ng certification, it still figures in tragedies like this. So, paano natin papahigpitan ng ating mga standards para hindi na mangyari ito? O why are you able to give certificates and this tragedy still happen? So that means it's not the vessel. Kung hindi yung vessel, ano ito? Overloading of cargo, overloading of passengers. It was not the weather, di ba? Fair weather. Ano ho yun? If I may be allowed to respond. Kung pwede makasingit Yes. Senator Lauren. Overloading at the same time, hindi equally distributed yung weight ng mga sasakyan. Kaya nag-tilt to the right nung bumibiyahe. Go ahead, answer the question. If I may po, Mr. yes, based on the investigation that is overloading of cargos, because the weight of the cargos are not really determined and verified that is the correct weight. So therefore, the storage plan or distribution within the vessel is not, we cannot say that is the proper In the first place, distribution. walang way bridge eh. Opo. Tinaanan yung mga And cargo. additionally po, we, based on the investigation, we also gather information that aside from the rolling cargos that are the Okay, so from vehicles- now on, ma'am, dapat lahat ng mga sasakyan na papasok sa Roro, dapat dadaan sa weight bridge at meron talaga nag-certify kung ano talagang tamang weight na yon at i-compute yun kung ano yung capacity lang ng barkong yun ang pwedeng kumarga ng mga sasakyan at kung equally distributed yung weight ng mga sasakyan. Kasi dito sa Kirsten, mas mabigat ata sa may right side. Mas maraming truck ata sa right side versus dito sa left side. Kaya nag-tilt. Yun na disgrasya. Responsibilidad po sana ang pag-measure ng cargo. Kanino po ito? Actually, responsibility po ito ng, of course, the ship owner to determine, kasi yung sa cargo may Yes, contract. owner, of course, but agency of government. Who does it regularly? Sa Marina po, we are not Marina. in port, so we don't check, we don't have means to check the That's fine. Kung day-to-day. hindi Marina, ano po? PCG. Okay, PCG. Yeah. Ano pong dahilan? Number 1, sinasabi nyo seaworthy yung vehicle kasi
yung vessel dahil October 2025. Okay. Tapos sinabi nga ninyo na baka overloaded and tilted. So PCG, Thank you, sino pong inspektor at bakit hindi in-inspect? Again, not giving excuses to our personnel. Sa una pa lang po ma'am, ang nangyayari po dyan, yung payment po ng sasakyan is by type of vehicle, not by weight, by linear meter. So yun po ang isang problema na encounter namin dyan. Plus the fact na kung check po namin kung overloaded yung barko, sa gilid po ng barko meron tayong plimsoll mark. Pag yung waterline, pag tumama dun sa mark na yon, it is an indication na overloaded po siya. For this particular incident, ang account po ng inspector is 1 foot above the sea water line. So hindi po siya overloaded per his account. Kaya nga, Senator Loren, sinungaling yung inspektor. Kaya sabi ko, kasuhan yung inspektor na yon. Kasi may mga witnesses nagsabi, overloaded. Sila mismo mga eyewitnesses yan eh. Nakita nila na overloaded. Kung hindi overloaded, bakit nag-tilt? Bakit tumabingi? Ibig sabihin, mas mabigat yung sa may kanan kaysa sa kaliwa plus nag-tilt sa kaliwa. Mas mabigat yung cargo sa kaliwa. Sobra-sobra na. Plus, sabi ng mga witness, may mga nakatayo sa barko. Diba? So, dapat yung nag-inspect, anyway, napag-usapan ito kanina, Senator Loren, kasuhan. Sibakin mo tapos kasuhan. Kasi sa pagsisinungaling at pagiging incompetent. Yes, Your O baka naman nabigyan ng padulas. Pwede rin. kasama po sa investigation na ikakonduct namin. Diba? Baka But you binigyan have ng pang-Ginebra at saka cover up. chicharon, di wala na. Taranta na siya. Very clear to me. Diba? Commodore, go ahead. Mr. Chair, gusto ko lang pong balikan yung tanong kanina earlier ni Senator Legarda about yung pong passenger po naman. Ang Coast Guard po kasi, pagdating po sa PDI, ma'am, ito po yung pre-departure inspection po na ginagawa ng tao. Nag-rely po kami sa document submitted to us. Ito po yung Master Safe Departure Declaration po. Ito po ma'am, dokumento po ito, nandun na po yung manifesto ng pasahero. Yan po ay trabaho po ng shipping lines. Sila po dapat, pag nag-issue ka po ng ticket, kukunin mo po ang ID para po nakalagay yung tamang pangalan, edad, at kasarian po nung sasakay sa barko. Dito po sa pangyaring po ito, marami pong dobleng na ilagay na pangalan na wala po doon, kaya po talagang overloaded po sa number ng pasahero. Yan po, hindi na namin makikita kasi po pagkatapos po ma-issue ng ticket, ang nagko-control po ng pagsakay mismo sa barko, shipping lines na naman po. Katulong po ang port operator po dito. Ang Coast Guard lamang po, siya na yung nag-inspection visually kung punong-puno o tama yung mag-appear sa dokumento. Same with the certificate ng passenger safety certificate po. So base lang po sa dokumento dahil last na lang po kumbaga kami na yung huling gate para po based sa dokumento, visual, safety po yung barko. Okay. Thank you, Mr. Chair. Commodore, example, may nakita ako sa Batangas na problema. Yung mga niloload na mga bus na naglalaman ng 20 o 30 passengers, 48, hindi pa kasama yon sa bilang ng capacity ng barko. Kasi yung cut bed, alam mo, puno na. And then papasok 2 bus na merong 30 passengers each. So 60. Overloading na agad ng 60 yon. So bakit inaalaw yon? Dapat yung mga bus na ikakarga sa loro ahead of time, sinasabi dun sa barko at yung barko gumagawa ng manifesto, isasama yung mga bawat each and every passenger dun sa bus, which it is not being done today, right now, presently. So baguhin natin yung ganong sistema, DOTR. So lahat ng mga pasahero, kasi sabi ng ilang witness, yung mga nalubog, nalubog ang barko, hindi pa bilang sa manifesto yung mga pasahero ng kotse. Yung mayari ng kotse, tapos yung nakamotor, nasa bus, nasa truck. So dapat that is something that you have to study na paano masama sila sa manifesto, kasama sila sa bilang na para hindi mag-excess sa number of passengers. Yes, Mr. Chair, Your Honors. Opo, isasama po namin. Mr. Chair, kung ang responsibility
ng pag-validate ng number of passengers ay yung may-ari ng vessel, wala nag-validate sa gobyerno. Eh kung magsinungaling nga yung may-ari ng vessel, not necessarily this time, how do we validate that? Kailangan, Exactly. eh kung gusto niyang maximum profit and he will take the risk, no one can check? Ganun ba ang ating protocol sa paglalayag? DOTR, who's supposed to check? Yes. Paano ba ang ating mga protocol dyan? You really leave it to the owner of the vessels? Walang counter-checking on the number of passengers and the weight of the cargo? There's no way? There must be a way. At present, Mr. Chair, ang nag-i-inspect po dun sa vessel, katulad po ng nasabi kanina ng Coast Guard is dun ho sa passenger manifest and dun sa bilang ho ng pasahero dun sa vessel is ang ating Philippine Coast Guard. So binibigyan po sila ng passenger manifest to check and then tinitingnan ho yung visually po sine-check ho yung number ng pasahero. Before we go back to Senator Loren, meron pa isang witness na gusto magsalita. The survivor to, who would like to talk? Mr. Sally, right? Sige po, Mr. Sally. Yes, sir. Isa sa mga survivors si Mr. Sally. Sige po, meron po kayong gustong sabihin. Bismillahirrahmanirrahim. Nais ko po i-counter yung sinabi ni Commodore na hindi siya overloaded. Before ako sumakay ng barko, sir, nakita ko ang wingman nakatalikod sa barko, 5. 2 GNT truck, isa sa unahan. Motor, 5 ang nasaksihan ko na isakay. Sir, ang paglubog ng barko bumulusok, hindi umabot ng 1 minute. Hawak na hawak ko ang kapatid ko at saka tiyahin ko. Hanggang ngayon natutroma ako, nandito ang tinig nila sa pandinig ko. Hawak na hawak ko ang kapatid ko. Ang sabi sa akin, Tol, huwag mo akong bitawan, iligtas mo ko. Kasama ko, sir, bumulusok. Tiyahin ko at saka kapatid ko. Pag hindi, sir, overloaded ang barko. Hindi umabot, sir, ng 1 minuto. Bumulusok kami sa baba. Naniwala ka ba, sir, sa miracle? Allah subhanahu wa ta'ala ang nagligtas sa akin. Nung bumitaw ng kapatid ko sa kamay ko, bumulusok kami pa ilalim. Ang sabi, sir, sa akin ng kapatid ko, hindi, habang buhay ko ito, dadalhin ang nagpa-flashback sa akin ng lahat. Maniwala kayo, sir, o hindi. Pagdating ng 1:00, 2:00 ng gabi, hindi ako magkasama hanggang umaga. Pagdating ng 2:00 ng gabi, 1:00 hanggang umaga, nagpa-flashback sa akin lahat ang nangyayari. Ang buong pangyayari. Sir, maka-interrupt. Okay. Nung palubog ng barko, wala bang mga crew member ng barko na tumutulong sa mga pasahero para turuan paano ikabit yung life vest at crowd management? Wala bang mga ganon na Wala, sir. pa yung mga nagpapanik na pasahero? Wala, sir, ni isa. Kami sarili namin ang nagsuot ng life vest. Ang life vest, sir, kami pang naghanap kung saan nakalagay sa cabinet. Sabi ko sa mga kaibigan, kasama ko passenger sa aircon, nasa cabinet ang life vest. Okay, sir, yung mga okay, sir, sa cabinet nabanggit nyo na po dati sa previous interview sa inyo. Yung mga nalunod na mga pasahero, were they wearing life vest? Meron ba silang life vest? Meron nakasuot, meron hindi.
So yung mga nakasuot, lumubog pa rin. So ibig sabihin, substandard yung life vest. Sir, nung lumubog ang barko, nakita ko maraming na-trap sa loob. Yung nag-float sa ibabaw ng dagat, sir. Yan ang mga first row. First, ano po? First row, kasi Sa first row? naka-stampede na, sir. Okay. Tumagilid, sir, ang barko. Tumakbo kami patagilid. So maraming nasa Kasi, sir, isang pangyayari. Pagkatagilid ng barko, 95 degrees, bumulusok. Hindi umabot ng 1 minuto na bumulusok ay pababa. So karamihan sa mga nag-survive tulad ninyo, kayo nasa upper deck. Sir, ganitong nangyari. Pagkahila ko sa kapatid ko, bumubulusok kami, sir, sa baba. Hindi ko na mahila ang kapatid ko siguro. Nakasagi ako. Yung kanya, sumabit sa grills ng barko. Bumitaw na siya sa akin. Since mayroon akong suit na life vest, nadala ko ng life vest pa itaas. Ilang segundo na lang, sir, pag hindi ako naka-ahon sa taas, mamamatay din ako. Lahat, sir, ng gamit nila puro substandard. Lang life vest is substandard. Maraming namatay, sir, nasakal ng life vest nila. Life raft nila, sir. And you told me dun sa previous interview ko sa inyo na nauna pang magsiksakayan sa life raft yung mga crew. Kitang-kita ko, sir, nasa life raft ako na substandard. At yung mga crew, Meron akong nakita, lifeboat, dalawa sa unahan ko. Butas-butas siya, sir. Yung isang lifeboat dito, crew ang nakalakad sa sakay. so ibig sabihin isang life vessel, puro crew lang ang sakay. Lifeboat nila, sir. Boat. Oh, puro crew ang ang nakasakay. Nandun ba yung kapitan? Pansin nyo? Hindi ko kilala ang kapitan, sir. Pero malamang buhay yun, sir. Dahil bakit? Ang nag-rescue sa amin, fast craft ng Alison. So ibig sabihin, nakapagtawag ang barko ng SOS bago lumubog sa Alison. Wala na, sir. Wala na. Okay. Kasi ang dumating, sir, sa area ng traheda, ng pinangyarihan, Okay. sa lugar ng Arsinia Kahing Nano. Thank you, Mayor. Action Mayor. Okay. Siya, sir, ang unang-unang nag-rescue sa amin galing sa isla ng Tuas Island. Thank you, sir. Thank you, Mayor. Anyway, dako naman tayo sa insurance, ano? Yung reklamo ng mga survivors na insulto, may 1,000, may 5,000 na binibigay. Alison, meron bang insurance policy? Updated ba yung insurance policy ng barko na lumubog? Alison, I'm talking to you. Attorney, what's your name? Attorney. What's your name, attorney? Nelson po. Attorney Nelson. Tan po. Ano po? Nelson Tan po. Nelson Tan. Yes. Okay. Sige. Insurance coverage. Marami nagrereklamo na ang binibigay nyo lang daw 10,000. That's supposed to be 200,000 nakalagay sa policy ninyo. Pero kung LTFRB yung pag-uusapan, buti pa pala kapag na-aksidente sa lupa, 400,000 ang kapalit ng buhay ng taong na-aksidente o namatay. Sa barko pala, 200,000 na. But anyway, sige. Hindi nyo yata binayaran. Marami sa mga survivors, sa mga victims na lunod, hindi nyo binayaran. Tapos tinawag nyo pang mga adik yan, wag natin bigyan. Meron pang kaganong mga salita kayo. Explain, please. Mr. Chairman, if you allow me to have a short opening statement. No, sir. Honor. Pakisagot lang, sir. No, yung short mo, magiging 10 minutes yan. Pakisagot lang. Maraming mga kamag-anak ng biktima na namatay, nagreklamo na hindi kayo nagbibigay ng compensation mula sa insurance policy ninyo na 200,000 supposed to be. Karamihan sa kanila nakatanggap lang ng 10,000, meron pang 5,000, meron pang 1,000 lang pambili ng pagkain daw. Isagot po.
Huwag ka na mag-opening statement. I don't need your opening statement. Magpapabida-bida ka lang dyan eh. Pakisagot lang, bakit hindi nyo binayaran ng maayos yung mga kamag-anak ng biktimang nalunod? Actually, sir, we have an insurance company, insurance policy that is mandated by the Marina. With regards to the amount of financial assistance, I have on record here, Your Honor, that for accidental death, it covers around 200,000, and for the emergency assistance is 50,000. So right immediately during the tragedy, when the survivors were brought to Zamboanga Port, we immediately released the 10,000 initial financial assistance to the survivors. Now we have on record here that we immediately released 274 passengers with 10,000 each. That was meant for the immediate financial assistance. With regards to your, 10,000 para sa mga survivor, yes, immediate assistance na yon. yes. Sa So- tingin mo, tama ba yun na yung halagang yon? Hindi po, kasi initial po yun, para meron lang po silang pagkain and other transportation needs during the May mga reklamo mula sa mga survivor na yung kanilang hospital bills hindi yung sina-shoulder. Ang nagsa-shoulder ay yung mga victims. we have the receipts po na we are, Ba't yan? Survivor? Si mga survivor? Gusto magsalita tungkol dun sa assistance na Ganito po, nabanggit nyo? sir. Nung palapag na po kami dito, papuntang Maynila, nung isang araw, may isang nagsabi taga Allison, ang sabi sa amin, masaya na kayo, nakatanggap kayo ng pera. Allison po yun, sa table mismo po ng Allison. Galing po kami ng Hulo, papuntang Zamboanga, then Zamboanga to Manila. May trauma pa po kaming hinarap namin, ganun pa po ang sasabihin sa amin na kami ay masaya na dahil po sa pera. Hindi namin po ipagpapalit ang buhay namin dahil lang sa 40,000 or 10,000. Furthermore, we would like to add po na ang sabi po ng representative ng Allison, kapag wala pong ticket specifically referred to the children or minor, hindi po nila bibigyan ng cash assistance, hindi po nila bibigyan ng hospital, hindi po nila sasagutin ng hospital bill. So, tama po ba yun? Meron pong sanggol kahapon lang. Na-retrieve po, wala ng ulo. Tapos ganun po sasabihin ng representative ng Allison. Okay, Marina or DOTR, paano yung mga pasahero na wala sa manifest at namatay? Siyempre, ang babayaran ng insurance company ay yung nasa manifest lang. So, paano yung excess passengers na wala sa manifest? Paano na sila? Would like to Mr. answer? Chair, if I may, under our existing policy, the ship owner is obligated to oblige to provide the And the same amount kung ano nakaspecify sa same po insurance as the policy. insurance cover. So So that's these not are happening. But manifested. that's not happening in this case. Hindi na babayaran itong mga survivor, pati yung mga kamag-anak ng biktimang namatay. Madadagdag po yan sa mga violations in terms of the CPC. Clarify lang po namin, Senator Tulfo, na sabi po ni Attorney Nelson, ang 10,000 pesos daw po ay initial cash assistance for food, as what you said earlier. Ang sabi niyo po sa witnesses natin, kapag sinagot niyo na yung hospital bills, good as yun na po yung assistance na ibibigay niyo for life. Yun na po talaga, hindi na po kayo magbibigay ng separate na kumbaga, kung sila ay na-hospital, nabawasan pa yung dapat nilang marireceive. Eh yung mga hindi na-hospital, pero na-trauma, sila yung kapag naka-receive ng intended, tapos yung mga na-hospital, yun na po, nabawasan pa po. So, ano po ba yun na ginagawa nyo, tinitipid nyo ang mga pamilya ng biktima sa insidente na mga kasalanan nyo? Sir, If I may, sir. Yes, Dali. Nagbigay sila ng 10,000. Okay. Nung nag-ingay na, sir, nag-additional siya ng 40,000. Yung 10,000, sabi nila, What do you mean nag-ingay? Nung nag-ingay, nagdagdag ng 40. hindi, yung lumaki ng issue, sir. Okay.
Yung 10,000 sabi ni Nelson Tan, food assistance. Nung nagingay na, nagdagdag sila ng 40,000, bali 50,000, yun daw ang bayad ng insurance. Ngayon, ang offer nila sa amin is 100,000. Insurance is 200,000. May announcement sa magbibigay sa 300,000. Hindi nila binanggit ang 200,000 ay sa insurance. Ang lalabas doon, Allison ang nagbayad ng 10,000. Sir, yung mga nag-reimburse na-admit sa hospital nung pagdating namin ng Zamboanga, hindi ba daw makakuha ng 50,000 sa mga survivor? Hindi ay dahil na-covered na ang pera na yon doon sa bayan nila sa hospital. Ganyan sila nangyayari sa amin sa Zamboanga. Di ko alam kung anong gustong palabasin ng Allison. Kami ba nilalaro? O ayaw nilang magpakawala ng pera nila? Yun ang tanong ko, sir. Salamat po. Thank you, Mr. Sally. Allison, make sure na lahat ng victims, kasama yung mga survivor, they should be well compensated. Your Honor, may I be allowed to answer or to explain? Before you answer, before you explain, also, Marina, palitan nyo yung inyong polisiya sa pagdating sa insurance coverage. Kasi sa LTFRB, 400,000 kapag namatay sa aksidente ang isang pasahero dito sa lupa. Sa inyo, 200,000 lang. Tapos meron pa kayong tinatawag na no-fault insurance policy na kapag ang barko ay lumubog, polisiya nyo, ma'am, huwag kayong tumawa. May mga namatay dito, seryoso, pangiti-ngiti ka pa, huwag kang umiti. Kapag lumubog ang isang barko na sa investigasyon ng mga otoridad ay hindi ka pabayaan dahil aksidente lang halimbawa because of the force, because of isa malaking alon, hinampas at nalubog, walang overloading, walang mababayaran na casualty. Under that no-fault insurance policy na tinayagan ng Marina. Dapat kahit na yun ay aksidente talaga at lumubog yung barko at walang kapabayaan, kahit na walang kapabayaan, dapat binabayaran ang lahat ng biktima at survivors. You change that. Ang balita ko, nagkaroon kayo ng ganong polisiya dahil naglabi raw yung mga ship owners. Nagkaroon ata ng lagayan, bigayan. Marami atang pilak kumalat mula sa mga lobbyist. Under your watch, don't let that happen. So palitan yung polisiya yung no fault policy. And then yung 200, taasan nyo po. Okay. Sige. Meron pa isa pang survivor gusto magsalita from Hulo, all the way from Hulo. Sir? What's your name, sir? Ako po, sir, si Julian Maric, sir. Magandang umaga po, Mr. Maric. Magandang umaga po din, Sir Raptor po. May tanong lang namin po, sir, kasi yung nag-accident yun, tinanong ko pa sa barko sa Antonia to, kung kaya ng barko nila nagkasya, kasi mabigat lahat ang karga namin ngayon, nabigas. Sabi nila kaya, anin lang ba yan lang kung kapasok, pero mabibigat yan lahat, bigat yan lahat. Tapos sabi nila kaya, kasi sa Antonia to nagsabi, ako ang pumunta doon sa taas. Nagpunta na ako doon sa Tricia. Sabi ng Tricia, ako man ang priority nila. Pinapasok nila ako agad sa loob, yung truck natin. Hindi magpapasok ang truck ko doon sa loob kasi mataas ang rampa nila, umano yung chassis sa rampa o sumayad. Na pinabalik ko ang truck ko, pinapasok ako ng dalawa bago ako pumasok yung truck ko. Tapos, yung doon na lahat ang bang sa loob,
Bali, anim. Wala pa yung 20. Anim pa lang na umingban. Tagilid na ang barko, mismo maestro, nagsabi sa akin, boss, ganito talaga ang sabi ni maestro, boss, tagilid ang barko natin, 2 inches. Ay nalago pa rito si maestro, tawagan mo, kontakin mo si Cap para mabalanse, i-arrange yung truck. Sabi daw ni Cap, okay lang, walang problema. Umakyat na ako sa taas, pag gano'n ang sabi nila, na umalis na ang barko, magalis na ang barko, ando mga tao ko sa baba, sa truck. Yung helper ko at saka, isang anak ko, na lalaki. Na, sa baba ng anak ko, ang sabi ng truckman ko, sa ilaw na, may butas ang kuwan ng barko. Sa likod, yung tumakbo ng barko. Sabi ng maestro, okay lang yan, wala yan problema. Ganun ang sabi. Tapos, mga ilang oras lang, nagsisigarilyo ako doon sa labas, mismo ng barko. Pagpasok ko sa aircon, mga 11 plus, ganun. May sumabog siya. Anong galing po yung pagsabog? Yung pagsabog yun hindi sa truck. Mismo sa engine room nila. Sa engine room. Ang sumabog. Siguro, yung kuwan pa yung barko. Overloaded pa. Tapos, tagilid pa. Na siguro hindi nakayanan ng hangin. Yung kuwan ng compressor. Siguro yun ang sumabog. Okay. Tapos yun lumabas ang maestro, humingi ng tulong sa mga tao, doon sa baba, sa mga nagtatruck, sa mga truck, pero wala na. Hindi nagkaya. Binakyun nila, pero hindi nagkaya. Water pa mismo. Okay. Pumasok ng dagat doon sa loob. Sige. Meron akong quick question. Thank you, sir. Bago sagutin bago yung Alison tungkol sa mga insurance coverage. Yung pagpalit ng barko. Kasi dapat ibang barko ang sasakyan ng mga pasahero. 'Di ba? Kaya sila bumili ng ticket dahil akala nila yung barko yun, anong pangalan ng barko supposed to be? Ano po? Antonia 2, sir. Antonia dapat. Antonia 2. Antonia 2. Ang Antonia 2, maganda ang kondisyon noon. Kaso pinalitan, kaya yung mga tao gustong sumakay sa Antonia 2. But they were deceived. Because last minute, yung Antonia 2, pinalitan ng Christine 3. Why was it allowed to happen? Sir, if I may respond. Sige po. Again, we have seen this as a policy gap. In short, the CPC allows all ships within the company, and so there is a list of all the fleet of the company and then all the authorized routes. Kaya po nagiging flexible yung pag-assign nila to a vessel to a route. So ito po isang area na papalitan natin kasi nga po dapat may specific barko sa specific route. Under existing policy, lahatan sila flexible. So nakalista lahat yung barko, nakalista lahat yung authorized route. Ang kailangan lang is ma-maintain na may nag-o-operate doon sa ruta. Pero hindi naka-identify kung aling barko. Kasi, Ma'am Administrator, yung mga tao, yung mga passengers, bumili sila ng ticket knowing na Antonio ang sasakyan nila na magandang barko. Yun pala ang ipinalit, ang pinasakay sa kanila yung Christine na bulok. Kasi kung nalaman na nila beforehand na Christine pala yung sasakyan nila, hindi sila bibili ng ticket. They will not risk their life because they know na yung barko na yun ay bulok. Tama ba ako, survivor? Another noteworthy po na malaki yung gap ng size ng Alison Antonia 2 and Trisha Christine 3.
nakapagsabi po yung anonymous crew po natin na sanay po siya sa Tricia Kirsten Tree na Dumaguete to Dapitan at usually po ang average na nilalarga na wing run ay 4 lamang. Kaya laking gulat niya noong ruta na ng Zamboanga to Jolo, biglang 8 na yung total na trucks at iba pang mga kotse at iba pang mga motorcycles. And isa pang notable na napansin niya, sagad po siksik na siksik yung laman ng mga wing van. Dahil puro bigas nga ang karga. Kaya talagang overloading. Administrator, kailangan magkaroon kayo ng polisiya na make sure lahat ng kinakargang sa Roro, mga sasakyan, dadaan sa weighbridge at meron nagsacertify na tama yung timbang at equally distributed yung weight sa barko para hindi na mag-tilt to the left or to the right. That's number 1. And then number 2, I understand na short-handed kayo. You only have, you said 100 inspectors. O, kinumpute ni Senator Robin. Kung meron kayo 100 inspectors and then 20,000 vessels. So, i-divide mo yan by 200 days. Tama ba? Paano yung computation mo, Senator Robin? Opo, kasi po sabi po ni ma'am kanina, meron po kayong 100 na nag-i-inspect ng mga barko. Opo, nag-computation lang po kami. Kung gagawin po nila yung 100 po na yun, kung gagawin po nila yung trabaho po nila, sa loob lamang po ng 200 araw, matatapos po nila yung inspeksyon sa 20,000 na barko. Ang hinihiling lang po sana namin, gawin po nila sana po yung trabaho po nila na mag-inspect po kasi kung 100 po, kayang-kaya po nila yung 20,000 na barko po sa 200 araw po. Kasi ang isang taon po ay 365 days po. Yun lang po ma'am, request lang po namin yun at siyempre po, buhay po ng tao ito ma'am. Paulit-ulit pa. So meaning, pwede namang gawin pa lang kahit na twice a year mag-inspect ang marina kung 100 personnel meron kayo nag-inspect. Okay? And then, marina, yung lahat ng mga barko na more than 30 years, pag-retire nyo na. So, kung tatanungin nyo, yung sinampahan kong barko dun sa Batangas, 52 years old. Sobra-sobra na yon, delikado yon. Tragedy waiting to happen sa barkong yon. At saka training marina sa lahat ng mga crew, yung crew na nakita ko mismo, na witness ko, he doesn't even know how to wear a life vest. Chief mate ito. And then in the end, nung nakuha na niya kung paano, napigtas pa yung life vest. Di ba? Expired. Yung mga life vest, dapat yan 10 years pinapalitan na. May mga life vest 12 years, 14 years na. Marupok. At sa mga bangka din, yung mga bumibiyahe sa Mindoro, papunta ko sa isla. May styrofoam lang gawa yung mga life vest, ma'am. Okay? So, go ahead, Senator. Sir, Chair, baka sige lang. Kinaasa si Commodore Trinidad sa Coast Guard. You said earlier sa report, initial reports, that it was inspected, lalo na yung cargo. Kasi ang initial na mga accounts ng mga survivors at ma-witness, nag-tilt yung MV Kristen. No? Brought about by the cargo, siguro moving. Siguro minsan kasi, Mr. Chair, hindi natin malaman, minsan may malakas na alon na ma-encounter. Was the Coast Guard who inspected, did he really make sure na talagang yung mga tawag na to, yung mga flashing at lahat, no, ay talagang mahigpit at lahat talagang nakakabit dahil kasi I think pwedeng gumalaw talaga yung mga cargo, especially, no, based on the account, yun ang nakikita ko na pwedeng nag-option yung iba dun, kaya nag-pull towards one side. So, very important dito, Mr. Chair, na yung inspection, that all of those, talagang dapat naka-attach po lahat, no, to the vessel. Mr. Chair, if I may. Go ahead, Commodore. Yes po. Mr. Chair, sagutin ko muna yung unang tanong mo po, no? Yung nag-inspection po ba? Yung pong interview namin dun sa aming nag-PDI, in-inspect niya pa. Ang sinabi niya pa nga, sinipa ko.
Kasi po ito po chain po ito na bakal, nakakabat doon sa gulong, harap at likod. At yung picture na nakita nyo po kanina, meron pong strap talaga sa gitna, bawat isa. Ito po ay ayon doon sa cargo securing manual ng barko. Kung sa condition po noon, ang itsura daw po, hindi po kalawang, nakita nyo noon sa picture po. Is it enough? Hindi pa po natin masabing yes, enough na. Kasi subject pa po sa maiangat natin barko or the very least, yung ROVs, our technical divers can inspect. Kasi po what is shown, yun yung nasa picture, but baka po hindi na yun ang totoo pag nakita natin. Second po, yung sabi po kanina na pwede po mag-shifting, dapat po, yun po talaga ang purpose why we last vehicle. At saka nga po ang regulations po, yung isang side pa lang, kunyari kanan po, yan ay dapat kaya niya ng yung total weight ng vehicle. Kasi po expect mo talaga umalo ng barko. Ito po ba'y nasunod? That is still subject po sa investigation. Ulitin ko lang po, Mr. Chair, if you may allow me, yung sinasabi ni Sir Noor kanina na hindi, sinabi namin hindi overloaded. Yun po ay base sa testimony po ng aming pong na-interview. At kung nakita niyo po yung picture kanina, may mga bakante pa pong slot. And according to our PDI, hindi po sub-sub yung Plimson mark. Ito po ang, bakit ko po sinabi yon? Kasi po, pagsasabihin po natin overloaded, hindi yon. Maganda yung narinig ko kanina, galing kay Mr. Jule, na sinabi niyang meron pong tagas yung barko because at the very start, yun ang aming pong suspensa. Kasi po pag titignan mo, maayos ang pagkakalas. Sir, Commander Fonseca, no, doon sa presentation niya kanina, yung parang layout, no, yung parang diagram, no? Nandun pa yung mga cargo, kaya lang may tubig na. Sino pong nun? Whose account was this? That was one of the account of the officers that we interviewed. I don't know if that's the bosun or the chief officer po na na-interview po natin. This is after 2 hours and 10 minutes ng voyage po. It's unusual for a vessel na mag-take in ng tubig na hindi naman po maalon. Ito po yung tubig, pupunta talaga sa main deck, lalabas dapat yan. Pero ito, maganda yung narinig ko po kasi sabi niya may tagas na. This will indicate to our first theory kung bakit po ito lumubog. Not because initially, ng overloading sir, ito po. Kasi po, pumapasok na yung tubig sa barko. Alam niyo po, yung pong tubig, 10 cubic metro po, 1 ton. Kung nakita niyo po dyan sa description, sa drawing po, pakita po naming diagram, yung breadth po, yung lapad, na about 40 meters, kalahati na yung may tubig. So, ibig sabihin po, talagang hindi na kaya ng bigat. Now, bakit biglang lumubog? Kasi po, ang vessel po, once po yung kanyang writing arm, yung GC niya, kasi center of gravity, center of buoyancy, hindi na po nakaya, talaga po lumubog yung barko. That's why, gusto po namin hingin yung testimony ng ating pong survivor, nagsabing, nakatagilid na ako ng 2 inches listing to the port. Because vessels are supposed to adjust by ballast. Sa aming pong investigation, hindi po naibalas kasi fix na daw yung kanilang ballast. Ang isa pong reason dyan, baka hindi na gumagana yung ballast pump. This is part of our MCIB. Hindi pa po tapos ito. It will take some more, pasensya na po, kasi hindi kami pwedeng magbigay ng walang ebidensya. And the evidence is still under the sea. Yung mga testimonya magbabago. So, ano ito po yun, Mr. Chair, para po may tagas, pumasok. Eventually po, hindi kakayanin ng barko yung bigat ng tubig. Kasi po, nung umalis kayo, hindi naman sasadsad. But kanina, may narinig po kong testimony na sabi po, yung makina hirap na hirap. We would like to take that because that will indicate that something is wrong with the engine. That will indicate the vessel was not seaworthy in the first place. Ito po, hindi namin magagawa bilang PDI because pre-departure. This should have been done by the officer on board para po hinto yung barko. Mr. Chair, medyo mahaba, but rest assured po, ma'am, pati yung sinasabi nyo na prank calls, yung testimonya po na yung pong picture sa tal, I understand yung sensitivity po ng aming picture. But ang aming pong intent po was to show to you na may mga technical divers po tayo na ready po mag-dive. Hindi po namin sinasabi na i-deceive kayo na nagda-dive na. Kasi po sa baba po ng caption may nakalagay na divers po. Again, kahit ano pong paliwanag ko, hindi ko po mapaalis yung sama ng loob po ng ating mga witness. So, we understand po that. Pakaasa po kayo, yung pong involved na nag-pass pa nun. Ako po yung tao naging negligent po doon sa kanyang sensitivity. Isa po kakasuhan din po natin. Yung parusa po, ipapaalam po namin sa inyo para magkaroon po tayo ng katarungan po rito. Maraming salamat po, Mr. Chair. Alam lang siguro, yung sa mga witness, kasi po sa dagat, kahit ano, lalo na agency, kahit ano pwede mangyari, biglang may alon talagang malakas. So,
maganda ba talaga ang panahon ng Yes. kailang lumayag? Kaya gusto natin alam. PCG earlier on the second slideshow, if I'm not mistaken, that no other conditions at pangalawa po, gusto lang po namin i-remind ang lahat na ang basis po ng PCG na hindi overloading ay mere diagram. Again, wala pang weighing scale. So bakit po pinipilit natin na dahil lang sa diagram po nila na testimony ng kanilang mga officers, malamang po it's in their best interest po na establish natin na hindi overloading. Again, walang scale. Bakit po natin na po na overloading? Hanggang calculation lang po tayo. Kasama ko po, witnesses po, nakita po, may mga anonymous, sino po kami na nagulat, na siksik yung wind vans, na hindi ito normal, dahil sanay po silang halos isang taon na silang nakasampa sa Trisha Christine Tree, dapitan Dumaguete na 4 lang, sagad na yung 4. And then kanina, nabanggit na ng witness, ng survivor, na yung mga intern ginagamit para sa mga technical na mga gawain, which is really a big violation again. DOTR, pag nagsampa kayo ng kasong kriminal against the owners of Allison, huwag niyo isampa doon sa lugar nila. Kasi meron silang political influence eh. So i-file sa DOJ and then mag-request kayo ng another venue. Maybe dito sa Maynila. Huwag doon sa Zamboanga o Sulu o Basilan. May influensya sila doon eh. Yes, Your Honor, Mr. Chair. And if I may, Mr. Chair, I failed to mention earlier na may instruction po yung ang secretary po ng department na aside po dun sa nasabi kanina na kasong reckless imprudence under the revised penal code, we are also going to explore po yung kasong graft and corrupt practices. Thank you. Thank you. Yes po. And Hindi ba pwedeng murder? Parang alam na nila na mangyari aksidente. Parang, di ba, meron pa nga ito. Ano lang, may mga nagsabi lang sa akin, baka insurance din ang habol. Nung barko. Yan yung medyo may mga nagsasabi na mga tao. So para mawala na yung mga haka-haka, file na po agad-agad yung kaso. So graft and corruption plus reckless imprudence resulting to multiple homicide. yes, Mr. Chair. Hindi, kaya ko po nasabi, Senator Robin and Senator JB, na murder, alam nila na yung barko nila hindi seaworthy. Alam nila na yung barko nila ay nag-overloading. And yet, pinayagan pa rin nila na maglayang ang barko, alam nila na may mga mamamatay kapag ginawa nila yung pagpapalaot ng barko. Pag-aralan niyo po kung baka pwedeng murder. Pag-aralan niyo lang po. Konsultahin niyo po yung mga lawyers ninyo dyan sa DOTR. Mas maganda siguro kung murder. Kung ako tatanungin, pero maaaring mali ako. So, just explore the possibility to file a case of murder against the owners. Yes, Mr. Chair, Your Honor. Pag-aralan po namin lahat. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Tsaka, Senator Robin? opo, Ginoong Pangulo, paulit-ulit din po kasi. Medyo kahina-hinala naman po yun kung paulit-ulit na. Meron lang po akong tanong. Hindi naman po ito, Chairman. Ang ating pong Coast Guard ay nasa ilalim po ng DOTR. Tama po ba? Your Honor, the Coast Guard is an attached agency of the department po. Opo. Ibig sabihin, kung nagbigay na po kayo ng pahayag, dapat yun na po yun. Hindi na po nila babaguhin. Tama po ba ako? Kasi kung magkaiba po kayo ng pahayag, lalo pong naguguluhan yung ating mga survivor. Kasi ang sabi po ninyo kagabi, narinig po namin lahat, at kami po ay nagpapasalamat sa pahayag ninyo na nagkaroon po ng overloading. Ngayon po, sinasabi po ng aming, sasabihin ko na rin po, commodore namin dahil auxiliary din po ako ng Coast Guard. Sasabihin po nila, walang overloading. Sino po ba ang pakikinggan namin? Sino po ba ang mas mataas sa inyo? Kasi naguguluhan po kami.
Kasi kailangan din po namin, sir, magbigay ng pahayag din po sa mga biktima na galing po sa inyo. Ano po ba ang tama na dapat namin sundin? Opo, Mr. Chair. Dun ho sa pahayag po ng Coast Guard at ng department, wala naman hong differences doon. We stand by our findings na meron pong overloading. Kaya po ang tinitingnan po natin dito, nabanggit ko po kanina is yung titingnan ho natin kung kakasuhan ho ng Practices, final na po yun. Pangahawakan na po namin yun. Yun na po ang pahayag ng DOTR na nasa ilalim ang Coast Guard na merong overloading. Yun po ang gustong madidig ng ating mga survivor. merong overloading po. Ayun. Mr. Chair. Malinaw naman mga kapatid na inaamin ng DOTR. At panghuli na lang po, Chairman. Yes, go ahead, Senator Robin. Gusto ko lamang pong bigyan ng parangal din yung isang kapatid natin na Philippine Coast Guard, si First Class Al-Khaizar Hajail. Siya po yung nangunguna doon nung nagkakaroon na po ng panicking doon sa barko. Siya po, hindi po crew. Hindi po crew ng barko. Coast Guard po ang namahala sa mga tao po, sa mga pasahero para makapagligtas. At isa pong unknown Philippine Army na meron na po siyang life vest, meron siyang nakitang matanda na walang life vest at nalulunod, ipinasa niya yung kanyang life vest. Dalawa po yan, Chairman. Maraming salamat po. Thank you, Senator Robin. Colonel Paul Carpio, are you here? Okay, para mawala na yung agam-agam ng mga tao, gusto nila malaman yung kapitan ng barko kung yung ba'y kasama sa mga victims na nalunod o siya ba'y nakapag-survive o siya ba'y survivor. Yes, sir. First, we would like to extend ang pakikiramay po sa lahat sa PNP. Sir, I am the acting director of the PNP Forensic Group. Sa amin po ang DVI, yung Disaster Victim Identification. Kami po ang nagmamanage ng mga identification. First of all, anong pangalan po ng kapitan ng barko? Si Captain Sunny Sicabalo Sicuban, sir. Okay. Then, sir, dito, sir, with the postmortem R9-004-26 ang suspected po namin na ito si Kapitan. But then, we were able to have a reference. So what made donor. you suspect na yung meron kayo na-recover na cadaver? Yes, sir. Na sinasabi nyo cadaver ni Yes, kapitan? Now, it will be subjected for DNA examination and it will be cross-matched to Diego S. Sicuban and Josephine Sicuban Prahes, yung kanyang mga Immediate relative. descendants. So Descendants. after a while, sir, we will be having results. Then we will be confirming kung the alleged, kasi anim po senator ang nawawala. Naandun sa aming cadaver. 2 adults, then may isang lalaki, then 3 mga bata. So after which, we were able to... Kaya nga, what made you say na yung cadaver na yun ay si kapitan nga? Kilala niyo ba si kapitan? Kasi may male po siya. Male cadaver po. Kaya nga, marami naman male na cadaver na nalunod. Yung ba'y dahil in-identify ng mga kamag-anak? Yung ba'y dahil kilala nyo, yung kapitan, etc.? No, Kasi sir. may mga survivors nagsabi na buhay daw si kapitan. No, sir. Kasi siya lang po ang male na cadaver na present sa amin. So it will be now be tested through DNA. He's the only male cadaver. Yes. So you're not sure yet kung siya ba'y si kapitan o hindi? Yes, sir. It is not yet O, di cross-matched. bakit yung sinasabi na si kapitan na yun? Suspect niya si kapitan? Suspected lang po, sir, kasi male siya. So we will be cross-matching it through DNA. Jesus Christ! Yes, sir. Dahil lang lalaki, yung cadaver na yun, ina-assume nyo, suspect nyo na, yan ay si kapitan. No, sir. It will be subjected for DNA. Then we will And be... don't use that word, we suspect that that is the captain. Yes, sir. Of course, of course. Don't use that word until such time na lumabas na yung resulta ng inyong DNA test. Opo, sir. Siya po lang nag-iisang subject agad kasi siya po ang male. The rest, sir, kasi child. So yung... Ilan ba ang manalunod? Di ba? we have Ilan?
number of cadavers recovered through search and retrieval ay 34 po, sir. 34. Yes, Sa sir. 34, isa lang ang male? Hindi, sir. Ang Ano lang, cadavers, sir, na under ng DVI is 28. At yung 22 po is identified already by the relatives through secondary identifiers. So, na-release na po yon. Okay. Ang unidentified na lang po, sir, is yung 6 po. At isa doon po ang male. Male. Yes. Tapos sinususpetsa nyo na si Kapitan nyo. Kino-consider po, sir. Pero hindi naman po yun. Through DNA, it will be Grabe confirmed. naman. Anong klaseng 99.99%. pulis po kayo? Agad-agad inassume nyo na sa Kapitan yon just because siya lang nag-iisang lalaki doon sa... Considered lang po, anim. sir. Kasi syempre, sir, Okay. sa DNA, it will be 99.99% match po, sir. Correct. Habang, Well, sir, well, we cannot contest the DNA test result, of course. Pero yung sa akin lang, sorry, Colonel Carpio, nagulat ako sa iyo na sinabi mo, dahil nag-iisang lalaking cadaver yun, you suspect na maaaring si Kapitan yon. So next time, wag kang magbitaw ng ganong klase salita 100%, if you're sir. not Thank you, sure sir, yet. for the correction, sir. So pwede Thank you natin masabi missing si Kapitan. Yes, sir. Yes. Maaaring buhay siya, maaaring kasama siya doon sa missing. We will be confirming it through the DNA, sir. Right. Yes, sir. Now, try to investigate as well whose responsibility would this fall into, DOTR or PNP? Kung talagang buhay ba o hindi si Kapitan. Aside from, paano kung lumitaw sa DNA test ninyo, Colonel Carpio, na negative hindi si Kapitan yon? So anong next move? Sir, we will be waiting again for other recovery of cadavers. Then we will be subjecting again for DNA, sir. Okay. Yes, sir. Alison, okay, Attorney Nelson Tan. Okay, sorry na-interrupt kita kanina. Meron kang gusto sabihin tungkol sa mga insurance coverage? Insurance policy? Yes, sir. Mr. Chair, thank you for giving me the opportunity to explain. As of today, I would like to tell the committee that we have already released around 21 million for as financial assistance. This covers only for the survivors and casualties po. As with regards to the medical expenses for those that needed medical care, we have already covered their medical expenses, and the amount is already wait lang. Around 1 million plus po. We went around the hospitals all over Zamboanga, and we assured this some of them were already discharged, but there are still 3 who are admitted, and we assured them that we will be covering their medical expense po. So lahat ng hospital bills Yes sa po. lahat ng mga survivors na na-hospital na admit or whether na-admit man o outpatient, bayad na Opo. every We have single the one of them. documents and the receipts with us po. Okay, ang tanong ko ngayon, what happens doon sa mga namatay na wala sa manifest? I would Tama still- ba? Pabayaran nyo ng 200,000 din kung ano yung nakalagay sa insurance policy? Yes po. Okay, and Plus you will do that. Yes po. Plus the 100,000 coming from from the company. So Although, 200,000 mula sa insurance policy and then 100,000 from the company. So 300,000. Actually po, we released the 100,000 even before we decided to advance also for the insurance company because Pero that is being refuted by the survivors. Na ang bagal nyo raw po mag-release ng pera at kung minsan ang insulto pa kayo. Tama ba? Ma'am? Yes po. A simple yes or no, Attorney Nelson, I will ask you. Yes or no, lahat na po ba ng medical bills nasagot nyo na? yes, as long as they Next, are spirit, tatala po kami ng witness and mga resibo na hindi pa po nila nasasagot. Simple lang. yes Okay. po, we're very willing to accept that Sana po, Attorney Nelson Tan, lahat ng mga ospital, lahat ng mga medical facilities na malapit sa lugar, pinagtatanong nyo. O sa lahat ng lugar doon sa lahat ng medical facilities sa lugar na
pwedeng puntahan ng mga survivor para magpagamot, tawagan nyo. Kayo po ang mag-reach out, hindi sila mag-reach out sa inyo. Ang nangyari kasi, they're the ones who are reaching out to you at nahihirapan pa nga raw sila. Meron pa yung na-interview ko before, yung asawa ng isang judge na namatay. Pinasikot-sikot siya. Binigyan siya ng hard time. Umiyak pa nga dito dahil parang hindi siya pinapansin. Okay. So, make sure, ayan na talagang bayad na. Okay. At lahat ng mga, up to the single last centavo, bayaran nyo. Yes, Mr. Chairman. Go ahead, Senator Robin. Chairman, gusto ko lamang pong tanungin yung ating survivor kasi may naikwento po sila sa akin noong nandoon po ako sa Zamboanga na meron din mga naging biktima na badyaw. Yun ay kinuwento sa akin ni attorney. Pwede ko po bang matanong kung meron na po bang natanggap na mabuting kasi ang kwento ni attorney medyo hindi maganda yung trato sa kanila na kung sigaw-sigawan. Opo kinuwento sa akin ni attorney, dumating sila. Pwede pong ikwento nyo rin po, attorney? Sige po. Actually po, kami po dalawa ng tatay ko po yung pumunta po doon sa disaster risk na sinagawa po ng LGU kung saan nandun din yung desk ng Allison. Noong una po hindi nila po kami nakilala. Kaya yung totoong attitude po nila na observe namin na, anong ba? Hindi makaintindi, ginaganon nila yung mga badyaw na sobrang simple lang daw ng mga requirements, hindi pa maintindihan. Tapos, nung dumating na po kami, nung nag-amok na po kami, sinabi na po namin na nagpakilala na po si ama na isa siyang survivor, na siya po si Attorney Aquino sa Gili. Bigla na po nilang nalitan yung rules nila na dati po kasi kailangan mag-sign ng acknowledgement receipt. Acknowledgement receipt po yung nakalagay sa papel, pero ang mga salita po na nandun medyo delikado, parang mukhang quit claim. Nung inawat na po natin sila kung bakit nagpapasign pa po sila, para saan pa ba yun, bigla nila pong binago yung rules nila na hindi na kailangan mag-sign. So, ibig sabihin po, hindi po talaga necessary in the first place yung acknowledgement receipt. Quit claim disguised as acknowledgement receipt. Pero umaasa lang po sila na ang mga pasahero, ang mga biktima, ang pamilya ay walang alam at magko-comply na lang po sa direktibo nila. Which is ganon din po ang ginawa nila nung Lady Mary Joy. Kaya 3,000 pesos lang po yung binigay sa mga kaanak na nasunog yung katawan. 3,000 pesos Yes doon sa po. mga victims. Marina, are you aware of this? Admittedly, Mr. Chair, I'm not aware of this, but this will be included in the investigation that I'm conducting in relation to Mary Joy 3. Look at the possibility na siguro i-revoke na lang itong prangkisa ng Allison. Kasi wala nang katapusan, tuloy-tuloy ng pagkakadisgrasya ng mga barko nila. Just revoked it. Yes, Attorney Nelson. With due respect po, we have the purpose of the acknowledgement receipt is to show that the money was released. And hindi naman po na we know that there's no actually, Okay, anong wordings doon sa acknowledgement receipt? Can you read it to us? yes, acknowledgement receipt. I, legal age Filipino and a resident of blank, hereby acknowledge that I have received from Allison Shipping the amount of 100,000 as compensation or indemnification for the injuries, losses, and all damages I sustained arising from the unfortunate event. The acknowledgement is executed voluntarily and freely without force, intimidation, or undue influence. Okay nga sir, parang quit claim na yan. Hindi po. Actually, the letter heading is acknowledgement receipt. And actually, Acknowledgement receipt pero it sounded like a quit claim. hindi po. Kasi parang as compensation doon sa injuries, di ba? Yes, but it does not prevent them from filing any charges or because actually some of them really they put a note here unwritten, I do not consent to any quit claim.
And Kasi yet, po yun na po yung sinabi namin, pinakalat na po namin sa lahat ng biktima na nung nabasa po namin na gano'n yung acknowledgement receipt, nagbigay na po kami ng directives na just for safety measures, maglagay ng handwritten na I do not consent to any quit claim. Hindi nila po ideya yun, ideya na po namin yun, DIY approach na po namin yun dahil talagang klaro na sila yung may makinarya, sila yung may pera, sila yung may power, sila yung may political influence. Ayun. Mr. Chair, kung talagang ayaw namin ibigay po, we will not release the money kung hindi sila pipirma. But and yet, even if nilagay naman nila I do not consent, we still Kailangan nyo release talaga i-release yung money whether you like it or not. Yes, you're correct Of course. po. Diba? That's why kung ayaw po talaga namin as quit claim talaga po yan, we won't unless they sign Hindi it. sir meron na kasing bad experience ang mga tao sa Allison. Yun na nga yung sa nasunog na mga victims, yung sa previous na barko. 3,000 lang binayad nyo. Grabe naman yun sir. Buti hindi nung nangyari yon, hindi yung panahon namin dito. Kung hindi, talagang makakatikim kayo ng masasakit na salita sa amin, sir. Mr. Chair, I don't know where that figure of 3,000 came from. Galing po ito sa spokesperson nyo po, masisearch nyo po ito sa Facebook, ang attorney nyo po ang nagsabi nito, katabi po hindi ko po maalala yung pangalan niya, pero si Olaso din po yung apelido niya. Nasa Facebook po ito, masisearch nyo po lahat sa kanila galing ito. Allison po ang nagsabi na 3,000 pesos. Yun. And we're talking about yung Lady Mary Joy. Initial lang po yun, just like the 10,000. Na immediate po, na binigay po kaagad para meron Well, pong Hindi natin masasabi na ngayon dahil maging yung Marina hindi nag-conduct na investigation. At that time, wala nga silang pinalabas na resulta ng investigation kasi Marina, nalagyan ninyo, tinapalan nyo ng pera. Kaya hindi nila ginawa yung kanilang trabaho. Totoo naman, aminado itong administrator, Mr. Attorney Tan, na admittedly, they did not conduct a thorough investigation and there was no investigation resulted in the investigation that they conducted, if ever there was. Kaya nga, sabi ko, kasuhan yung mga investigador na yun, maging yung previous administrator. Diba? Okay, meron tayong